Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts hindi tayo nagpapamonetize. Handog sa inyo, diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa balitaktakang Boxer Shorts, balikan natin ang huling laban ni Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. Nangyari po ito sa Yokohama, Japan, nitong nakaraang March 15. Natalo sa loob ng 8 round si Donaire kontra sa Japanese prospect at puncher na si Riku Masuda. Natapos ang laban matapos ihagis ng corner ni Nonito Donaire Jr. ang tinatawag dating puting tuwalya ng pagsuko, the white towel of surrender. Ating i-analyze ang naging performance ni Donaire sa labang ito at sasabihin natin sa inyo kung bakit sa pananaw ng marami, sa pananaw ninyo, mga gilo kong fellow boxing fans, na dapat ay ito na ang huling pag-akyat sa boxing ring ni Nonito Donaire Jr. Lahat ng ito at ang impact ni Donaire sa Philippine boxing, pag-uusapan natin dito lamang sa Boxer Shorts. At ngayon mga kaibigan, ating pasadahan ang resulta ng huling laban ni Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. Nangyari ito last March 15 dyan sa Yokohama, Japan. Kanyang kinaharap ang Japanese prospect at puncher na si Riku Masuda in a WBA Bantamweight title elimination match. Ibig sabihin, kung sino mananalo ay mabibigyan ng garantisadong title shot sa regular na WBA Bantamweight Championship. Hindi nagtagumpay si Donaire sapagkat nanalo via an 8-round TKO o technical knockout itong si Riku Masuda. Sa round number 8, inihagis ng cornerman ni Donaire ang tinatawag nating white towel of surrender. At ito naging senyales sa referee upang itigil na ang nangyayaring pambubugbog ni Masuda kay Donaire. Sa tingin ng inyong lingkod, dapat nga sa labang ito hindi na pinalabas for round number 8 itong si Donaire because he was getting a beating already. Simple lang ang naging estratehiya ni Masuda sa labang ito. Hindi niya minadali. Pilit niyang dinala sa second half ang laban sapagkat inaasahan niya na by then wala nang stamina o lakas si Donaire. Sapagkat sa mga huling laban ni Donaire talagang pinakapus na siya sa second half ng laban. Kasi nga po, 43 years old na at 25 years na sa boxing. Malaki na ang wear and tear dito kay Nonito Donaire Jr. At ganyan na nangyari. Talagang binitbit niya first 5 rounds. In round number 6, medyo inararo na ni Masuda itong si Donaire. Pero nakakounter si Donaire at nasaktan ha. Nasaktan yung Masuda na paatras. Pero yun na, ang huling hura ni Nonito Donaire Jr. Pagdating ng round number 7, isa na namang right jab, left straight combination ang nagpabagsak kay Nonito Donaire Jr. Tumayo si Donaire, there is no quit in the Filipino Flash. Never aayaw ang ating the Filipino Flash. Pero doon pa lang, sabi ko nga, kita na natin, doon pa lang pwede nang itigil yung laban. Pwedeng hindi na pinalabas for round number 8 itong si Donaire. Ito ngayon ang sitwasyon ni Nonito Donaire Jr. Siya ay 43 years old na, 25 years na sa boxing, and he has lost 4 of his last 5 fights. Nandyan din yung kanyang brutal na knockout loss sa isang rematch kontra kay Naoya the Monster Inoue. And last December lang, mga kaibigan, remember, lumaban siya para sa WBA Bantamweight title. Bagamat maganda kanya pinakita kay Seiya Tsutsumi, ay bugbog din si Donaire doon sa laban na yon. At ngayon nga, kay Riku Masuda, one-sided na beating na naman ang tinamo ni Nonito Donaire Jr. Dapat pa bang lumaban si Donaire Jr.? Iisang opinyon ng professional boxing experts at maging ang mga fans. Okay na, Nonito. Tama na. Sapagkat ayaw naming masaktan ka. Nakita ko na ang ganitong klaseng istorya sa boxing. Ito yung sitwasyon na wala na yung skills
you'd like to believe na nandun pa rin, pero sa aktual na laban, hindi mo na ma-coordinate ang iyong utak at katawan. Hindi na sumusunod yung katawan sa idinidikta ng utak. Because, sabi ko nga, the wear and tear na nandoon. So, para sa akin, selyado na ang legacy ni Nonito Donaire Jr. Wala nang dapat habulin ang The Filipino Flash. We're talking 4 division world titles. Flyweight, bantamweight, junior featherweight, featherweight. So from 112, 118, 122, 126 pounds, world champion si Donaire. Nobody will forget yung kanyang 2007 win kontra kay Vic Darchinyan for the IBF Flyweight Championship. Ito yung unang beses na naging world champion si Donaire. Gusto lang niyang iganti yung kanyang kapatid na tinalo ni Darchinyan. But Donaire ended up doing more. Winasak niya ang muka ni Darchinyan with his left hook and he launched his career towards greatness. Do not forget yung 2011 bantamweight unification fight ni Donaire kay Fernando Montiel ng Mexico. He brutalized, he cannibalized Montiel. Nangisay nga si Montiel sa lakas ng suntok ni Donaire. Iyon ang pinaka-best performance ni Donaire para sa akin. And the year after, he was named Fighter of the Year by the prestigious Boxing Writers Association of America. Ganong klase yung Donaire, mga kaibigan. Yun ang kanyang peak. Nagdagdag siya ng timbang, nagpabigat. And as he moved up in weight, doon nahirapan si Donaire, mga kaibigan. Kasi nga, siyempre, mabigat na siya, medyo flat-footed na siya, and he was beginning to rely more on his power. Yung kanyang left hook, nawala na yung coordination, the way he would put his punches, yung kanyang movement, nawala as he moved up in weight. Naging dependent siya doon sa kanyang left hook. Eh, malalaki na yung kalaban niya eh. Kinakaya na yung suntok niya. So we thought the cracks started to show when he lost to Guillermo Regondo, got knocked out by Nicholas Walters, the Axeman. And then of course, sabi nga po natin, yun na. Yun nangyari kay Naoya, the Monster Inoue. But still, nakita nyo naman, nung bumaba si Donaire sa bantamweight division after being a featherweight, bumalik siya sa 118 pounds, nakuha pa rin niya yung WBC Bantamweight Championship kontra kay Nordin Ubali ng France via knockout. And at age 38, Donaire became the oldest bantamweight champion in boxing history. So yun ang talagang huling hura ni Nonito Donaire Jr. The legacy is secured, there is nothing more to do. Pero maintindihan ko kung gusto pang lumaban ni Donaire because ang laki ng pera eh. Ang laki ng pera sa boxing ngayon. At merong isang promoter dyan na may alagang batang prospect na siguradong o-opera si Donaire. At ang purpose noon ay para idagdag si Donaire, yung pangalan ni Donaire sa listahan ng record ng prospect ng promoter. Sa ganito klaseng sitwasyon, mga kaibigan, magiging stepping stone ng prospect si Donaire. Kasi nga may kinang pa yung pangalan at idadagdag sa kanyang record. Sana wag maging gano'n na sitwasyon because we hate to see Donaire becoming a stepping stone. Most likely, he'd fight again to get a win against a lesser-known opponent para lang maisara ang kanyang karera with a victory. Whatever Donaire decides to do, ang suggestion ko lang, consult his family. Never mind us, kaming mga boxing fans, boxing analysts, never mind us. Consult your family. Because sa pagtatapos ng bawat laban, you do not go back to your trainer, you do not go back to your fans, you go back to your family. You have a beautiful wife, wonderful kids. Consult them and see if you still want to pursue boxing or call it a day. Sapagkat importante na nandun ang suporta ng pamilya. Kasi at the end of the day, doon sa kanila ka uwi. You're going back to your family. So importante nandun ang kanilang suporta. Pero para sa akin, if he decides to call it a day na, I say, thank you, the Filipino Flash, for providing us with some of the greatest thrills as a boxing fan. Nakita ko yung prime na Donaire. I was able to cover some of his fights, the prime Donaire,
And he was one great tactician in the boxing ring. Ang saya nun no? Manny Pacquiao, Donaire, halos sabayan sila After Donaire, Pacquiao, Donaire naman, yung mga laban nila, lahat hinintay natin, lahat inantabayanan, lahat pinanood natin. Pero lahat ng istorya may ending. Lahat ng sentence may tuldok sa huli. And ito na ang sitwasyon na kinakaharap ni Donaire ngayon. Tuloy o tapusin na. There is life outside boxing. I think Donaire will make for a great trainer. Magaling siya mag-analyze ng estilo ng kalaban. Nakikita niya yung weakness ng kalaban. Nakasama ko sa coverage yan Ang tawag ko nga sa kanya ay Dr. Donaire sapagkat napakagaling niya mag-analyze. I think he will become a great trainer. He's already a great fight analyst. He will become a better trainer. Mas magaling na trainer itong Nonito Donaire Jr. Whatever he decides to do, we will respect that. We just wish he will put premium on his health. Sa kanyang kalusugan. Because ang boxing, mga kaibigan, isang suntok lang can provide permanent damage. And we do not want that happening to any boxer. Pilipino man o hindi, we don't want that happening to any boxer. We want a boxer, a champion, to live on his own terms. Aalis ka na hindi ka binilangan ng referee, you are going out of the sport on your own volition, on your own terms. Yan ang gusto nating mangyari, mga kaibigan. So, good luck to Nonito Donaire Jr. Good luck and thank you. Alam niyo si Donaire Jr., nung bata yan, he was abused sa kanyang bahay. He was bullied as a kid, but he was able to overcome that. He was able to become a great world boxing champion. So I know that itong challenge na ito, whether or not to retire or not, ito isang another challenge which I believe Donaire will make the right decision. Naniniwala ako. So yan po ang ating boda programa ngayon. Malungkot, sabi nga po natin, sapagkat natalo po ang ating The Filipino Flash. But like I said, selyado na ang kanyang legacy. We will always look back sa kanyang mga stirring victories over Jorge Arce, Victor Chinian, Fernando Montiel, etc. Iyon ang maaalala natin dito kay Nonito Donaire Jr. Even yung kanyang talagang spirited showing sa unang laban kay Naoya Inoue, we will also remember that. So yan po ang ating Boxer Shorts for today. Muli maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating munting YouTube channel. We're running at 115,000 subscribers. So, nadagdagan na naman tayo ng subscribers. Maraming salamat po. Ako si Attorney Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan. Buntalan lang.